po si Henyo D, 37 years old, nakatira sa Trece Martires, Cavite. Nag-aral ako, second year high school lang natapos ko. Tapos nag-ALS ako kaya nakapagtapos ng high school. Nung bata pa ako, mahilig na talaga ako makinig ng kanta sa radyo. Tapos pag may nakita akong nagigitara, nanonood lang ako hanggang sa natuto rin ako maggitara. And then may nag-iwan ng piano dun sa bahay namin. Ginamit ko muna siya. Inaral ko yung sa gitara, nilipat ko sa piano yung mga kanta. So doon nagsimula na mag-aral ako ng piano. Nung nagsisimula ako, mahirap sa umpisa kasi hindi ka naman sanay pang tumugtog. Kumbaga sariling sikap ko lang din kasi pag-aaral. Pagkatapos noon, nag-aral ako ng pagbabasa ng nota at nakatulong din siya sa pagpapiano. So kailangan talaga meron kang tiyaga and disiplina rin na kailangan hindi ka susuko talaga hanggat makuha mo yung dapat mong magawa. So nagsimula akong mag-aral, 16 years old ako nung sa piano eh. Simula noon, masasabi ko na nag-improve naman. Nagagamit ko siya sa trabaho ko. Nagkaroon ako ng opportunity na tumugtog sa mga hotel tulad sa Tagaytay. Meron akong regular gig every night as solo pianist. Karoon din ako ng opportunity na magkaroon ng banda. Nabuo yung banda namin, yung dating Ewan Band, na ngayon ay Simplified na. Kasi nung nag-pandemic, alam naman ng halos lahat yun pag musikero ka, pag pandemic, halos yung kabuhayan mo talaga, matitigil eh. Pero nagkaroon kami ng opportunity na mag-cover ng mga kanta. Hanggang sa inoperang kami ng, kung alam niyo po yung Kumu apps, nagkaroon kami ng opportunity na mapabilang din sa Wish, mag-purple na may sweldo siya. Kaya, yun, awa ng Diyos, nagkaroon pa rin kami ng kabuhayan sa pamamagitan ng aming mga talento bilang banda. Kumikita parang kami doon hanggang sa nakilala din yung pangalan namin sa iba't ibang lugar. Kasi pag nasa platform, may mga taga-ibang bansang nakikinig. Marami kayong makikilala, mga nasa abroad din. Yung mga nalulungkot sa buhay, napapasaya sa pamamagitan ng pagkanta. Karoon din kami ng opportunity na maging front act sa mga singer na kilalang singer. Tumutugtog kami sa gig. Meron din mga artista, tinutugtugan namin. Malaking bagay na itulong. Kasi dati nagtatrabaho din ako sa company. Ang oras mo doon halos 8 hours, tapos magdadagdag ka pa ng overtime. Halos 12 hours. Yung oras mo halos nakalaan na sa trabaho. Pero dito sa ganitong trabaho kasi, hawak mo yung oras mo halos eh. Malaking tulong kasi may mga time na mas malaki yung kita talaga kaysa sa company. Kumbaga yung pagod ka na sa trabaho, tapos ito ngayon, mas malaki na yung kita mo, nag-enjoy ka pa sa ginagawa mo. Tapos meron din kaming mga event, yung mga kailangan paghandang event like birthday, mga party, lahat ng party, sa wedding, mga ganun. Siyempre kailangan ng practice, lalo pag banda, kailangan practice yung mga kanta na naka-line up. Sa health, kailangan ding sa sarili mo, kumbaga nakatalaga ka rin talaga na maayos ang kalusugan mo, lalo kung kumakanta ka. Lahat yun, pinaghahandaan talaga na a day before. Sa ngayon, enjoy talaga ako sa trabaho ko eh. Yung iba, kinahiya nila dahil ang tingin nila sa mga banda, sa mga tumutugtog, akala nila, wala nang mararating yan. May mga naririnig ako, dapat nag-aaral ka na lang eh. May mararating ka pa kung nag-aaral ka. So yung sa amin naman, sa part namin, meron naman talagang mga banda na gano'n na wala talagang naabot. Hindi naman ibig sabihin wala kang naabot, hindi mo na nagawa yung gusto mong gawin talaga sa buhay. Yung music kasi, yung passion din kasi talaga yun eh. Bukod sa masaya ka doon, pwede mo talaga siyang pagkakitaan. Kung kaya mong palawakin yung pagiging musikero mo, magagamit mo rin siya sa pagpo-compose, sa pag-arrange ng kanta. So yun, sa pag-arrange ng kanta, malaki rin yung kita din eh, yung bayad. Sa paggawa ng mga kanta, like jingle. Kaya hindi lang, basta gagamitin mo lang talaga yung kaalaman mo sa music eh. Marami ka talagang mararating. Ang isa sa kinabiliban ko kay Hen is yung pagiging hardworking niya pagdating sa craft niya. Kasi, syempre, hindi naman lahat ng tao or hindi lahat ng musician ay may chance na makapag-aral ng formal music, kagaya ng sa mga music school, ganon. Pero siya, regardless ng kakulangan sa proper education sa pagiging musician niya is, kumbaga, talagang nag-strive harder siya para mas ma-improve niya yung sarili niya. Hindi siya humihinto
sa pag-aaral, sa self-improvement pagdating sa pagiging musician niya. Nung time na makilala ko si Himyo, medyo nagustuhan ko po yung kanyang ugali kasi bukod sa talented po siya when it comes sa music, hindi ko siya nagtatangi ng kasama. Lahat po binabagayan niya. Willing po siyang suportahan din yung kagaya na baguhan din po sa larangan ng pag-aawit. Marunong siya makisama at makibagay sa lahat ng klase ng tao. Hindi siya namimili kung sino, kung ano yung antas ng kalagayan mo sa buhay. Maliit ka man o malaking tao, mayaman ka man o kapos. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Talagang marunong po siya makisama. At willing po siya mag-share kung ano yung talent na mayroon siya. Kumbaga sa lahat naman ng bagay, kailangan talaga i-push mo yung gusto mong gawin eh. Then, tiyaga, hanggang sa makuha mo yung gusto mong marating. Then, syempre, samahan mo ng sipag, samahan mo na rin ng talino para magamit mo yung talent na natutunan mo yung talento. Kasi natututunan naman yun eh. Halos lahat naman ng bagay, nagsisimula talaga sa wala eh. So, bukod sa may talent ka na kasi, gusto mo yung ginagawa mo, so dapat, laging masaya ka sa ginagawa mo. And then, lagi kang may tinitingnan na sa hinaharap na yung pangarap mo na sana marating mo yun, maging ginto ako. At hingi tayo ng tulong at gabay sa Diyos. Laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang.